So, ang tanong, paano yung ibang mga electronics mo? Mismong problema kung bakit hindi ito bumabalik. At yung bagay na yon ay ito mismo. Kung ang baha ay hanggang dito, ay hindi 100% waterproof. Alright, dito tayo ngayon sa Botolan, Zambales. May ginala ako dito. And ngayon nakaparada ako ngayon. Pero sa video to pag-usapan natin kung ano yung tips ko pagdating sa, lalo na ngayon, tag-ulan. Baha, then yung mga bagay na iniiwasan kong babasa dito kay YTX 125. Unahin muna natin dito mga lods, ano, sa, yan. Ito yung madalas na tinatanong sa atin, ano. So nakita nyo naman may tubig, ano. Yung iba kasi nagtatanong, napapasukan yung tubig, tapos umaano siya, pupugak-pugak. Pero ito, pinarada ko siya, tapos naanggingan dahil open dito yung parkingan. Pag ganyan siya, hindi naman siya napapasukan ng tubig. Mapapasukan siya ng tubig kung yung tubig ay direktang pabagsak yung grabidad dito sa may YTX 125. Doon ko naranasan na malagyan ng tubig yung makina ko. Pero dami nang pinaparada sa hindi naman open space, basta hindi diretso sa alulod o yung patak ng tubig diretso sa tangkap, hindi naman siya napapasukan ng tubig. Never pa naman ako naanuhan ng tubig na gano'n. Siyempre, ang iniiwasan nating mabasa dito yung wiring, yung nasa stator, yung nandito sa loob, which is hindi naman mangyayari yon. Since protektado naman siya. Protektado naman siya ng upuan. Ayan, paano mababasa? So, ang tanong, paano yung ibang mga electronics mo? Dito, sa Yamaha YTX ko, ito yung mga nababasa. Ito dapat may takip to eh. Kung napansin nyo, yan, kinakalawang na. Kinakalawang na siya. Tapos, ito yung switch niya. Ayan. Pero sa totoo lang, gumagana pa yan, 5 volts. So, okay lang siya babasa. Though, kapag basa, hindi siya gumagana. Ito, hindi siya gumagana kahit i-open mo. Pero pag natuyo na siya, gumagana naman siya. Tapos, hindi naman siya nakaka-apekto dun sa mismong flow o yung electronics kay YTX. Ito, gumagana pa to. And then, ito. Kung napansin nyo, yung lock niya, wala na yung ganito, yung sumasara ng kusa. Ito, nasira na siya. Hindi ko pa siya pinapalitan ng keyhole. Hindi ko pa siya pinapalitan nito. Pero, yan, okay lang yan para sa akin. Kahit mabasa siya, hindi pa naman ako nagkakaproblema. Siguro, huwag niya na din basain since may takip. Kaya ginawa yung takip para hindi mabasa. Pero, dami-dami ng time na pinarada ko siya sa kalsada or sa open space, hindi naman siya nasira. Siguro, darating yung time na kakalawangan siya sa loob at may hirapan akong i-susi. Pero, sa ngayon, hindi pa ako nagkakaproblema sa kanya. Medyo matigas na yung susi niya. Yung biyahe ko dito, kung napanood nyo yung last na video natin, or baka i-upload ko pa lang, yung biyahe ko papunta dito sa Botolan, Zambales, medyo maulan. May nagtatanong sa akin, hindi ba ako napapasukan ng tubig? Sa akin, hindi naman eh. Hindi ko alam kung bakit sa iba napapasukan ng tubig, or baka meron akong karanasan na parang pupugak siya. Hindi ko alam kung yun na yun, pero hindi naman siya nagtuloy eh. Pero overall, nakarating ako dito, mula Bulacan hanggang Botolan, Zambales, nang hindi napapasukan ng tubig to. I don't know, siguro ngayon pag pinaandar ko, pero mamaya papaandar ko, sasama ko sa video kung napasukan ng tubig. Pero pag after nito, pag hindi ko minention na hindi ko na siya mapaandar, ibig sabihin, hindi pa siya pasukan ng tubig. Mamaya papaandarin natin. Ano pa? Ito na nga, kinakalawang na nga. Ayan o. Nakalawang na siya o. Ayan o. Expose na expose yan. So yan, mga normal naman yan. Normal na basa ng tubig. Pag-usapan naman natin yung bago ako bumiyahe dito. Sa i-upload ko o sa baka na-upload ko na o i-upload ko pa lang. Meron akong pinaayos kay YTX 125 na may kinalaman pag nababasa si YTX. Ito yung madalas na sinasabi kong problema sa inyo kapag baha or kapag basa yung kalsada. At ang problema na yun ay tungkol dito. Ito. Yan. Dito sa drum brake. Once na dumumi yung drum brake niyan, nagkakaroon ng build up, tapos nagkakaroon ng kalawang o kaya dumi, then hindi na bumabalik to. Sa mga nakaraan nating video, hindi na siya bumabalik pag pinipik ang ganyan. Pero ngayon ayos na siya. Maraming nagsasuggest na lagyan mo ng spring, nakaano sa tambutso, ayan. Pwede naman yon. Pero nagpagawa ko last time, kita ko yung solution na mas efficient at hindi mo na kailangan lagyan ng spring or talagang mas maano niya yung dulo ng problema, yung mismong problema kung bakit hindi ito bumabalik. At yung bagay na yon ay ito mismo. Nakita niyo tong part na to. Yung part na yan, kapag tinanong nyo, meron siyang isang mechanism na ganito kalaki. So, sa last video, bago tayo pumunta dito, yung part na yon ay kinakalawang. Ang ginawa ng mekaniko, dati kasi pinapahanginan ko. Tapos ang ginawa ng mekaniko, pinalish niya yon. Ginamit niya ng grinder na may polisher, tapos tinanggal niya yung kalawang. Then, ayun, bumalik na. Bumalik na yung hindi na siya katulad ng dati na
bumabalik na siya sa dati. Hindi na katulad dati nag-stack up siya. Yun pala yung pinakasolusyon dun sa problema na kinaharap natin last time. So buti na lang, pinakita sa akin ng mekaniko kung paano. So next time, pag kayo ganun yung problema, ang gagawin nyo lang, pag-grind nyo o ipapolish nyo. Sorry, hindi pala grind, polish. Tapos nun, syempre, pag tag-ulan, alam mo naman sa Pilipinas, baha. Alam naman natin na malakas si YTX 125 sa baha. Subukan ko na din sa Pampanga ito si YTX na talagang malakas sa baha. Pero ano ba talaga yung pinaka iniiwasan natin? Siyempre, isa doon is yung mababad siya sa tubig. Mababad siya sa tubig. Pero ang pinaka sana hindi tamaan is yung breather niya. So, sabay breather na part. Dito yata. So ito, nandito yung breather natin o yung air filter. Kapag pumasok dito yung tubig sa air filter natin, ang mangyayari, papasok yun sa makina. Carburetor, tapos syempre, mag-circulate yung tubig. Magkakaroon ng contact na metal sa metal. Imbis na oil, mangyayari tubig. So, solution doon, kung ang baha ay hanggang dito, sige, lusong kayo. Ayan, hanggang dito. Pero kapag may possibility na pumasok siya sa breather, tas ganyan na, wag nyo nang isulong si YTX 125. Wag nyo na isugal. Doon nasubukan ko na siya hanggang dito, sa Pampanga. Personal experience, siguro mga ilang minutes kong binabiyahe yung ganong kahaba. Alusot ako. Pero siguro swerte lang ako nung time na yon. Pero once na pumasok ang tubig sa breather, nahirap na yon. So yun yung wina-watch out nyo. And then syempre, as long as possible, kapag may baha na ganon, ito ay sa akin personal preference lang Kasi ang ginagawa ko, sumusunod ako sa malalaking truck. Sasabayan ko yung pinakadulo niya. Siyempre, kailangan nyo yun ng precision. Kasi pag huminto siya, mayayari mo yung nasa harap mo. So, sobrang careful ganun. Pero, mababawasan nun yung tubig na sasagupain mo. So, basically, mas madadalian ka kapag sumabay ka sa truck o kaya sa kotse. Basta, kontrolado mo yung preno. Or kontrolado, sobrang maging alerto ka. Ganun yung ginagawa ko kasi. Sa mababagal hindi mabilis Kasi hindi mo masasagupa yung tubig. Yung pinaka mababaw na ilang metro lang Ilang metro lang yung lapit mo dun sa bumper niya Sa rear bumper niya. So, kailangan precise ka pagdating sa ganong style. Sa akin lang naman yun kapag baha. Pero pag baha, huwag mo nang pilitin as long as possible. Tapos ito, i-watch out nyo din. Katulad ngayon, basa. May dala-dala tayong maintain nyo yan. Lagyan nyo ng oil para hindi pangit yung performance niya. Yan, maintain nyo yan. Magdala kayo ng gear oil. Tapos, ito mismo. Hindi ko pinapakita likod para hindi makita yung black up for privacy reasons. Pero ito ay hindi 100% waterproof kasi ito ay napalitan ko na. Kinalawang yung loob. Tapos, kailangan ko magpalit ng panibagong valve. Tsaka, yung mismong doon sa yung connection niya doon sa may electrical system. So, ito ay hindi 100% waterproof. So, napupundi siya. At kinakalawang din yung mismong lagayan niya ng valve. Pinalitan ko naman siya ng plastic type. Nabibili naman yun, tsaka mura lang naman. Pero yun lang yung naranasan ko regarding sa ulan. So ngayon, madumi dahil malayo yung binahe ko, 7 oras ako bumabiyahe mula Bulacan papunta dito. Bago ako bumalik ulit sa amin sa Bulacan, i-maintain ko muna yung kadena. Yan ako muna yung mga kadena natin, check ko lahat. Medyo tuyo na Sa akin, yun lang naman yung mga tips ko sa inyo para smooth ang biyahe natin sa tag-ulan. Lalo na ngayon, may bagyo, sana sa Pampanga, hindi baha. So makikita nyo ang aking pants nasira. So, kailangan ko bumili. So, yun lang naman Pag meron pa kayong gustong idagdag, please, paki-comment lang po sa baba para sa mga beginners natin at sa mga, syempre, sa mga gusto ding mag-share ng tips sa inyo and matulungan nyo din yung iba. So, ito ko ngayon sa Botolan. Mamaya, uwi na din ako, mamayang gabi. And sana makarating tayo na maayos. Dasal tayo lagi, lalo na ngayon tag-ulan, lalo sa mga naghahanap buhay. Yun lang, Budget Pihero. Tama si YTX. Peace out. One kick. may hanger pa ako. Kaya pala may tumatama. Kaya pala parang may tumatama sa likod. May hanger pa pala. Ang kulit O, yan Sasampay pa yata ako.